Magandang umaga at isang mainit na pagbati sa lahat ng tapat na tagapakinig ng Dear Papa Dudut. At syempre, ganun na rin sa mga listeners ng Dear Papa Dudut. Kaya, ikaw din. Finally, napapayag din ako ni Enzo na mag-share ng side ko about sa story namin dalawa. By the way, para sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Ivy. Ako, yung babae sa story ni Enzo. Well, hindi ko alam kung ano ang mga sinabi ni Enzo tungkol sa akin kasi hindi pa umera yung story niya habang sinusulat ko to. Pero to make it simple, niligawan ako ni Enzo nung nasa college pa lang kami. Si Enzo ay habol sa papoligo o papoyat berya. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na bibigyakan ng maraming gifts like chocolates and flowers, makaya naman stuffed toys, or love letters. Simple lang si Enzo pero sobrang effective ng diskata niya. Alam niya kung ano ang priority sa pangarap ko sa buhay. Ang sinasamahan niya kung tuparin yung mga yon. Papoy at Berya, isa na siguro sa Enzo sa pinaka-sweet at pinaka-genuine na taong nakilala ko. Hindi siya nahihiyang aminin yung mga bagay na para sa mga kalalakihan ay hindi masyadong nakakapraod. Isang halimbawa ng anon ay ang pagiging inosente niya pagdating sa pandiligaw. Aminado siya na ako ang unang babae nang liligawan niya ng formal, kaya naman hindi niya alam ang mga do's and don'ts. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang papoy at biya kahit hindi siya magaling sa pandiligaw, kaya nga kaya niyang mapaibig ang kahit na sinong nililigawan niya sa pamamagitan lamang ng pagiging totoo tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang damdamin. Sa panahon ngayon, mahirap ang makahanap ng kagaya ni Enzo na sobrang honest and pure. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagdalawang isip na ipakilala siya sa pamilya ko. O sige. Ay, palalampasin ko yung hindi mo pagpapaalam agad sa amin bago ka manligaw, ha? Pero huwag mong isipin na gusto na kita agad para sa anak ko, okay? Patunayan mo muna yung sarili mo. Opo, noted po yan. Good. Ivy, anak, Po? pakainin mo na tong bisita mo. Kanina pa lumulunok ng laway, baka gutom na to. Sige po. Pagkatapos niyang kumain, pagugasin mo na ng mga plato ng pinagkainan. Pa naman. Dade, biro lang. Sige na, kumain na kayo. Okay po. Okay ka lang? Mukha ba akong okay? Nairaos mo naman eh. Ako nga rin kinabahan eh. Ate, tara na sa kusina. Kain na tayo. Oo nga, tara Enzo. Mukhang na-hot seat na malala si Kuya Enzo ah. Oo nga eh. Power tripping din pala yung daddy nyo. Pero okay lang. At least nagkaintindihan naman kami. Ganyan lang yan si Papa. Malakas mang trip pero mabait yan. Nga pala Kuya Enzo, mahirap pa yung mga accounting subject pag 5th year na? Medyo. Oo nga pala, accounting major ka rin ano? Oo Kuya, 3rd year na ako. Balita ko nga isa ka raw sa pinakamagaling sa batch nyo eh. Nako, hindi naman. Nadaan lang sa sipag mag-aral. Buti ka pa Kuya. Ako kasi kahit anong aral lang gawin ko, hirap na hirap talaga ako eh. Pero gusto ko talaga to, kasi pangarap ko maging accountant. Talaga? O di sige, kung gusto mo, tutulungan kita sa mga subject mo kung saan ka nahihirapan. We, di nga. Oo, promise. Gusto mo hanggang sa makapasa ka pa sa board exam eh. Yay! May tutulong na rin sa akin na upperclassmen sa wakas. Sabi mo yan, Kuya Enzo ah, hanggang sa makapasa ako sa board exam, ha? Oo, pero unahin ko muna yung sarili ko na makapasa. Mahirap naman kung magtuturo ako nang hindi naman ako board passer, di ba? Naku, magaling tong si Enzo sis. Maaasahan mo to. Naku, sure yan Enzo ha. Siguradong makakapasa kayo pareho. Pag nagkataon, magkakaroon ako ng kapatid at boyfriend na CPA. Ano ka mo? Happy birthday. So na yung pagugasin nyo ng pinggan. Pa, nakakahiya naman dun sa tao. Minsan na nga lang bumisita dito sa bahay eh. Teka. Sino ka mo? Enzo,
Opo, ma, si Kuya Enzo, yung maliligaw ni Ate Ivy. Hindi ko alam yan ha. Parang wala yatang nababanggit sa akin sa Ivy. Ano kasi ma, ngayon ko nga sana sasabihin sa inyo kaya pinapunta ko na rin siya kanina dito. Pinakilala ko kay Papa at saka kay Cheche. So tumatanggap ka na pala ng manliligaw. Opo, pero mabait naman po yan si Enzo ma. Actually, sinasamahan niya nga po ako sa pagre-review. Sobrang supportive po niya. Pero di ba ang usapan natin, hindi ka muna magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakagraduate. Mahal, kaya mo na yung anak natin. Nagliligawan pa lang naman sila eh. Tsaka sa nakikita ko, mapagkakatiwalaan naman yung Enzo. Kahit na. Oo, sa ngayon nagliligawan pa lang sila. Pero saan ba pupunta yan? Hindi ba doon din? Magiging mag-boyfriend at mag-girlfriend din sila. O ano naman, andito naman ako eh. Babantayan ko naman yung anak natin. Ay, Ivy, anak. Po? Ipapaalala ko lang yung pangako mo sa akin, ha? Ang sabi mo, magtatapos ka muna sa pag-aaral at pagkatapos noon, magte-take ka ng board exam at susunod ka rito sa Amerika. Nakalimutan mo na? Hindi ko po nakakalimutan yon. Makakapagtapos po ako ma at makakapasa ako sa board exam. Promise po yan. O sige, papayagan ko yung panliligaw ng Enzo na yan. Basta wag mong kalilimutan yung promise mo sa akin, ha? Opo ma, salamat po. Kumusta grades mo? Okay naman po. Nakakabawi na ako dun sa isang major subject ko na medyo bumaba ng prelims. Okay, mabuti naman kung ganon. Tandaan mo anak, ikaw ang una kong aasahan na makasama rito kasi ikaw ang panganay. Yang si Cheche matagal-tagal pa yung makakapagtapos, lalo na't 5 taon yung kurso na kinuha niya. Opo ma, naiintindihan ko naman po. Ay, ang seryoso naman ang usapan yung mag-iina. Birthday ni Cheche, oh. Dapat masaya lang tayo ngayon. Tsaka nyo na pag-usapan yung mga ganyan. Pasensya na kayo. Naniniguro lang ako na walang makakalimot sa pangarap natin na makapag-migrate rito balang araw. Huwag ka mag-alala, mahal. Mabait at masunurin tong mga anak natin. Hinding-hindi ka bibiguin nitong mga to. O siya, sige na. Mag-enjoy na muna kayo dyan. Happy birthday ulit, Cheche! Thank you, ma. Ingat po kayo lagi. Popoy at Peya, si Enzo ang pinakaunang lalaki na ipinakilala ko sa family ko. Kagaya niya. Hindi rin ako sanay sa mga ligawan. Hindi kasi ako pala entertain na mga manliligaw. O sabihin na natin hindi naman talaga ako yung tipo ng babae na ligawin. Marami nagsasabi sa akin na para daw ako may malaking wall na mahirap gibain kaya naman di bihira yung mga nagtatangka na manligaw sa akin. Pero iba yung fighting spirit nyong si Enzo. Okay, sige. Kaming backstory lang. Bagong manligaw sa akin si Enzo, umamin siya sa akin na matagal na niya kung gustong makilala. Nakirus daw siya sa akin kasi madalas niya kung nakakita na mag-isa sa park ng school. Sabi niya sa akin. Sabi niya lang ha, parang napaka-mysterious ko daw. Kaya naman sobra siyang nahihiwagaan sa akin. Hanggang sa isang araw. Naisipan niyang unahan ako sa paborito kong pwesto sa park at dun na nga nagumpisa ang lahat sa aming dalawa. Sobrang charming ng personality ni Enzo, Papay at Peya, magaan lang siya kasama. Madalas ang pinag-uusapan namin ay yung mga pangarap namin sa buhay. Minsan naman kung ano-anong jokes ang naiisip niya na may content pick-up lines here and there. Siya yung perfect blend ng pagiging friend at manligaw at the same time. Yung malinaw ang intensyon pero hindi nakaka-pressure. Sa totoo lang, kung hindi ko lang naging problema ang ACADS ko noon, malamang sa malamang ay sinagot ko na si Enzo. At kung nagkataon nga, siya sana ang magiging first boyfriend ko, pero hindi kasi ganun kadali ang sitwasyon ko noon, Papay at Peya. Meron akong binitawang pangako kay mama na magtatapos muna ako sa kolehiyo bago ko pumasok sa isang relationship. Well, kung tutuusin, pwede ko naman pakiusapan si mama na payagan ako mag-boyfriend lalo't may blessing na ako ni papa.
Pero sarili ko ng pasya ang unahin ang pag-aaral ko noon. Okay, that's it for today, class. I'll see you next meeting. Don't forget your stimulation outputs, okay? Prof, Oh, hi, Ivy. pwede ko po ba kayong makausap saglit? Is it about the result of your practical exam? Po, Prof worried po kasi ako. Ganun po ba talaga kalaki yung bearing nun sa final grade ko? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo from the start, ang final grade ninyo ay 50% written exam at 50% sa practical exam. Medyo tagilid ka nung prelim. Well, you really have no choice but to double your effort. Ganun po ba? Kung makakakuha ka naman ng excellent score sa written exam, malaki ang chance na tumaas ang final grade mo. But looking at your past records, within average ka lang. Kaya palagay ko kailangan mo talagang sipagan ang pagre-review. Okay po. I've seen how dedicated you are, Ivy. Alam kong kakayanin mo yan. Salamat po. So paano? I have to go. Kung may mga tanong ka, don't hesitate to reach out. Okay? Okay po, Prof. Ingat po kayo. Kailangan ko talagang mag-double time sa pagre-review. Kung hindi, baka hindi ko pa mapataas yung grade ko. Ivy, Uy, Glenn! uwi ka na? Hindi pa. Magre-review muna ako saglit sa park. Okay. Aayain sana kita eh. Ha? Pwede ka bang ayain na magmerienda sa labas? Libre ko. Glenn, pasensya ka na ha. Alam ko matagal mo na akong inaaya na lumabas. Hindi man lang kita napagbigyan kahit isang beses lang. Pero kailangan ko kasi talagang mag-review eh. Ganun ba? Sayang naman. Pasensya ka na talaga ha. Ayos lang. Pero hindi ako magsasawang ayain ka ha. Baka sakaling isang araw mapapayag din kita eh. Tingnan natin. O paano, mauna na ako. See you around. Okay, ingat ka. Hi, Ivy. Enzo! Buti na lang pala dumaan ako dito sa building nyo. Ano, tara? Mag-review na tayo? Sakto. Kailangan ko talaga mag-advance reading ngayon eh. O, di saktong-sakto pala. Oo nga eh. Tara. Dito na lang ako sa kanto, Enzo. Malapit na lang naman eh. Sigurado ka? Ayaw mong samahan kita hanggang sa inyo? Hindi na. Pero salamat sa paghatid. Wala yun. Enzo? Hmm. Hindi ka ba nagsasawa? Nagsasawa? Saan? Sa akin. Sa paghihintay mo. Palagi mo kasi akong sinasamahan na mag-review. Hindi ka ba nababagot? Ivy, hindi ka naman nakakabagot eh. Ikaw ang masayang kantang likha ng aking puso. Kahit na hindi ko na pagbibigyan yung mga pakiusap mo na mag-date tayo sa labas? Sa totoo lang, oo. Nalulungkot ako kasi hindi mo pa ako napagbibigyan. Pero hindi naman yung dahilan para magsawa ako sa iyo eh. Enzo, pwede ba akong makiusap sa'yo? Huwag ka munang mapapagod, ha? Masaya ako kapag nandyan ka. Kasi sobrang supportive mo eh. At saka ikaw lang yung nagparamdam sa akin na hindi ako weirdong tao. Kahit na palagi kong kaharap yung mga libro ko. Alam ko na hindi madali para sa'yo ang maghintay. Basta
Diyan ka lang ha. Dito lang tayo. Oo ba? Hanggat may dahilan ako para kumapit, hindi ako bibitaw, Ivy. At promise ko naman sa'yo, hindi ko ipaparamdam sa'yo na baliwala yung mga effort mo. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na appreciate ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Sobrang thankful ako kasi ako yung babaeng nagustuhan mo. Kaya thank you, Enzo. Pag-ibig ko'y parang init ng araw. Sapat na ang ikaw hanggang sa mundo ay magunaw. Kay sarap pumikit habang dinig ang iyong tinig. Pakoy at Bea. Yes, nag-struggle ako noon sa ACADS ko. Aminin ko sa inyo, hindi kasi ako matalino talaga. Hindi ako Dean's Lister. Wala akong matataas na grades at mas lalo hindi ako napapasama sa honor roll ng bata pa ako. Ako yung tipong katamtaman lang. Yung kakulangan ko sa talino, dinadaan ko na lang sa sipag mag-aral. Nakaligtas lang ako sa paaralan. Kaya naman, nung nag-nursing ako, katakot-takot na hirapang pinagdaanan ko, hindi ko maiwasang maingit sa mga kaklasiko na effortless ko mag-memorize ng medical terms. So ang ginagawa ko, mas sinisipagan ko pa yung pag-review. Okay lang naman kasi sa akin kung hindi ako mapasama sa mga pinakamatataas na grades noon. Pero kung hindi ko gagalingan, malaki ang tsansa na hindi ko matapos ang kursong pinili ko. O kaya naman baka hindi ko matupad ang isa sa mga pangako ko sa mga magulang ko, ang makapasa ko sa board exam. Pupit Bea, isang bagay ang medyo hindi ko inasahan na makakapit ko pala ang sobrang pag-review ko sa pandiligaw ni Enzo. Actually, hindi ko rin alam kung ano nangyari sa kanya noon, pero pakiramdam ko, bigla na lang siyang nagbago. Napadalas yung pag-invite niya sa akin sa na mag-date kami sa labas. Hindi ko naman siya mapagbigyan kasi busy ako sa pag-review. Minsan naman masyado siyang nagiging pushy sa pandiligaw. Sinusubukan niyang hawakan ng mga kamay ko, which is something na hindi pa ako masyado ang komportable. May mga pagkakataon din na masyado siyang dumidikit sa akin. To the point na feeling ko na i-invade na niya yung personal space ko. Ang sarap panoorin ng ulan, no? Lalo na ngayon, sumasabay sa sikat ng araw. Oo nga. Ang ganda. May tanong ako, Ano yun? kailan ka huling naligo sa ulan? Ha? Naaalala mo pa ba kung kailan ka huling naligo sa ulan? Hindi na eh. Bata pa kasi ako noon. Okay lang sa'yo? Magpaulan tayo? Pero hindi naman natin kailangang sugurin yung ulan. Pwede naman nating hintayin na tumila bago tayo umuwi. Anong uuwi? Wala munang uuwi. Halika dito. Hoy Enzo! Teka, mapapasa tayo! Kaya nga kita hinilay kasi magpapabasa tayo sa ulan. Enzo! My God! Hindi ako prepared. Mas masaya ang biglaan. Ay hala, nasa bulsa ko pa pala yung cellphone ko. Naku, basang-basa na siguro to. Wait, si Papa tumatawag. Sagutin ko lang to, Enzo, ha? Wait lang. Hello, Pa? Ivy, anong oras na? Hindi ka pa umuwi. Inabutan ka na ng ulan. Opo, Pa, pauwi na po. Nag-review pa kasi ako eh. Gusto mo ba sunduin na kita dyan? Hindi na, Pa. Kasama ko naman si Enzo eh. Magpapatila lang po kami ng ulan tapos uuwi na rin. Sige, mabuti naman kung gano'n. Basta kapag kailangan mo magpasundo, magsabi ka lang, ha? Opo, Pa. Thank you po. Ay, paano ko kaya ipapaliwanag kay Papa to? Basang-basa na kami. Ayain ko na nga si Enzo na umuwi. Enzo? Enzo, nasan ka na?
Nandito lang yun kanina. Ba't bigla nawala? Enzo? Enzo, umuwi na tayo! Nasaan ka na? Enzo? Kinakabahan na ako. Walang ibang tao dito eh. Enzo? Enzo? Hindi ako mangungulit o manggugulo. Thank you, Glenn, ha. Kaya lang, may hinihintay kasi ako eh. Ah, ganun ba? Si Enzo ba? Oo eh. I knew it. Maybe some other time na lang? Yes, sorry. Hintay eh. Kasi baka sakaling magbago pa yung isip niya. Pero hanggang kailan? Ha? Hanggang kailan mo kayang maghintay? Ate, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong gusto mo na si Kuya Enzo. Hindi mo naman tatanggihan yung ibang gustong manligaw sa'yo kung hindi mo pa siya gusto eh. At madalas, diyan nasasaktan ng tao. Yung tipong gustong gusto mo na siya, tapos dun pa siya mawawala. May mga nalalaman ka ng ganyan ngayon, ha? Sa totoo lang, tama ka. Ayoko sanang maputol lang, ganun na lang yung meron kami ni Enzo. Nung unang beses na sinabi sa akin ni Enzo yung mga salitang I love you, aminin ko, kinilig ako. Sobrang perfect ng moment na yon sa totoo lang. Hindi ko na maalala lahat ng detalye ng araw na yon pero hindi ko makakalimutan yung feeling, yung saya, pati na rin yung kaba. Oo, Papoy at Bea, kinabahan ako kasi hindi ko pa alam ang isasagot ko sa kanya. Or siguro mas magandang sabihin na alam ko naman talaga kung ano ang gusto ko ang isagot, na mahal ko na rin siya pero hindi pa pwede. Hindi ko pa alam kung kaya ko nang pumasok sa isang relationship. Alam ko kasing yon ang inaasahang mangyari ni Enzo. Ramdam ko sa mga kilos niya, sa mga sinasabi niya, sa mga pangungulit niya. Ramdam ko ang gusto niya kung maging girlfriend. Pero hindi ko pa siya mapagbibigyan. Papoy at Bea, sumilong lang ako ng panandalian para sagutin ang tawag ni Papa. Pero nang balikan ko si Enzo, wala na siya. Iniwan niya ako ng walang pasabi. Mag-isa sa ulan, masambasa at binabalot ng kaba. Kinakabahan ako hindi lang dahil wala nang ibang tao noon sa kinaroroonan ko. Kung ni dahil pakiramdam ko, hindi na ulit magpapakita sa aking si Enzo. And true enough, hindi siya nagpakita sa akin ng inang araw. Silabukan kong maghintay sa muli niyang ang pagpaparamdam. Gustong gusto ko siyang tanungin o kumustahan pero pinigilan ko ang sarili ko. Paglalagay ng ko kasi gumawa na siya ng desisyon. Natitigilan na niya yung panliligaw niya sa akin. And knowing Enzo, makapag nagpakita ako ulit sa kanya, ibigla pang magbago ang isip niya sa labas dito. Ayokong mangyari yon, Papoy at Bea. Kapag nag-decide ng isang tao, ayoko nang gumawa ng isang bagay na makakaapekto sa desisyon niya. Lalo na nga kung ang desisyon na yon ay layuan ako, Papoy at Bea. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi sumama ang loob ko kay Enzo nung bigla na lang siyang nawala. Actually, sobrang sama ng loob ko noon. Gusto ko siyang kumprontahin at sigawan. Gusto ko siyang tanungin kung bagay. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko nasaktan sa ginawa niya. Pero hindi ko kaya. Mahina ang loob ko pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ako sanay sa mga komprontasyon. Madali kasi ako masaktan. At ayoko nila. Kaya ang resulta, natapos ang lahat sa amin ni Enzo nang hindi man lang namin napag-uusapan.
Hindi ko man lang naitanong sa kanya kung ano ang nagawa ko para tumigil siya sa pandiligaw. At hindi ko man lang nasabi sa kanya na may sagot naman talaga ako sa pandiligaw. At hindi ko man lang nasabi sa kanya na may sagot naman talaga ako sa I love you niya. Hindi nga lang talaga ako handa. Tumagal na ilang linggo ang hindi namin pagkikibuan ni Enzo Papuya Peya. Sobar man ako nasaktan. Wala naman ako magawa. Alangan naman pilitin ko siyang ituloy ang pandiligaw niya sa akin, di ba? Magiging unfair naman ako noon kung gagawin ko yon. Bakit ko siya paghihintayin sa isang sagot na hindi ko pa kayan ipiday? Ang ginawa ko na lang noon ay mas nan-focus ako sa studies ko. Nakabawi ako sa mga subjects ko noon na alanganin. Unti-unti, nakakalimutan ko na rin yung sakit na dulot ng pag-iwan ni Enzo nang walang paalam. Pero dahil nasa isang school na kami, hindi mawawala ang mga pagkakataon na magko-cruise ang landas namin dalawa. Prof, good afternoon po. Oh, hi Ivy. Ihahabol ko lang po sana tong output ko. Pwede pa po bang mag-submit? Oo naman. Salamat, sir. You're welcome, and by the way, congratulations. Maganda yung results ng mga written exams mo lately. Kahit sa mga practical exam, magaganda performance mo. Whatever you're doing, keep it up, okay? Thank you po, sir. Mauna na po ako. Salamat po ulit. Nasaan na kaya si Cheche? Sabi niya sabay kaming uuwi eh. Ate! Ate, dito! Tara dito! Ayun! Ano ginagawa mo dito sa kantin? Ba't dito ka nakatambay? Nagpaturo kasi ako kay Kuya Enzo dito sa isang major subject ko. Ano? Sabi ko, nagpaturo ako sa isa kong major subject. Oo nga, sabi mo nga. Pero kanino nga ulit? Kanino ka nagpaturo? Kay Kuya Enzo. O, Che, ito na yung lumang activity sheet ko dati. Ipapahiram ko muna sa'yo. For sure, makakatulong to sa... Ivy? Hi. Sorry, hindi ko alam na nagre-review pala kayo. Hindi. Okay lang. Actually, tapos na rin naman kami. Thank you, Kuya Enzo. Wait lang ha. Bibili lang pala ako ng blankong columnar. Kailangan ko na rin eh. Ate, wait mo ako ha. Sabi na tayong umuwi. Sige, sige. Enzo, Ang galing na ni Cheche. Ang laki ng improvement niya mula nung una ko siyang tinuruan. good. Mabuti naman. Enzo, yung sa ating Naku, sorry Ivy. Nagte-text na yata si Bernard. May lakad kasi kami ngayon eh. ganun ba? Pakisabi na lang kay Cheche, nauna na ako ha. Bye. Ingat kayo sa pag-uwi. Ate, sorry. Hindi ko kasi alam na babalik pa pala si Kuya Enzo kahapon para pahiramin ako ng luma niyang notes. Okay lang. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero ate, hindi ka okay eh. Pero sa nakita ko kanina sa kanya, parang wala na talaga siyang pakialam.
Siguro kailangan ko nang tanggapin yun. Yung biglang pagkawala niya. Yung hindi niya pagpaparamdam. Lahat yun ginusto niya. Ang sakit, Che. Ang sakit maiwan na lang ng basta-basta. Maraming tanong. Maraming bakit. Totoo pala yung nararamdaman ng iba, no? Kapag nasaktan ka na, hilingin mo na lang na sana hindi mo na lang nakilala yung taong nanakit sa'yo. Sana Ako yung Peya, I was already doing good that time. O baka akala ko maganda na kasi yung performance ko noon sa school. Nakatanggap pa nga ako ng compliment mula sa mga professors ko. At sa isang iglap, binigyan ko ako ng isang starter na paniniwala. Na tama ang ginagawa ko. Hanggang sa nakita ko ulit si Enzo. Naalala ko ulit yung sakit. Hindi. Sa totoo lang ang sakit, mas lalo kong the butt hurts sa idea na sobrang kaswal niya sa lahat ng nangyari. Na parang wala lang sa kanyang lahat. Parang hindi talaga siya nagmamalasakit. Ganon yung naging dating sa akin noon po yung Peya. Sa aming dalawa parang ako lang yung interesadong malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit huwantong kami sa ganon. At si Enzo parang walang pakialam. Pupo yung Peya nang hinayang ako. Ang ganda ng simula namin ni Enzo Pero kung ano, ikinaganda ng naging simula namin, hasya na may kinapangit ng ending namin. Well, at least may pakonsuelo naman kasi tinapad niya yung pangako niya kay Cheche. Ngunit yun lang, sinusubukan lang niya siya ay nananatiling tapat sa kanyang mga salita. Wala na siyang business sa akin. Wala na itong kinalaman sa akin. Nandoon lang siya para kay Cheche. Nasa isang tekstong nagtapos. After noon, hindi na siya nagparamdam. Nawala siya ng 2 taon. Wala panganganggusta, wala malita, wala kahit ano. Naging mas madali yung paglimot ko sa kanya. Ang tanging alam ko na lang tungkulo sa kanya noon is nakapasa siya sa CPA license or exam. At kapag ito ay turn ni Cheche upang maghanda para sa board exam, nandoon si Enzo upang matupad muli ang kanyang pangako. Hanggang sa nakapasa na nga ang kapatid ko. Congratulations, anak! Isa ka ng ganap na CPA! Thank you, Ma! 2 na kami board passer ni ate. Grabe! Sobrang proud ako sa inyong dalawa. Isang nurse at isang accountant. Mahal, sa akin ba hindi ka proud? Aba, magaling yatang magbantay itong tatay ng mga anak mo kaya napalaki silang responsable. Siyempre, proud ako sa inyong lahat. Ma, kapag naayos na ni Cheche yung CPA license niya, umpisahan ko nang asikasuhin yung pagpunta ko dyan. Ay, saktong-sakto, anak. Kasi yung amo ko, may family friend sila na doktor. Pwedeng-pwede ka raw niyang tulungan na makahanap ng trabaho rito. Talaga po? Sige ma, baka sakaling mas mapadali yung paghahanap ko ng work dyan. Oo, anak. Mas maganda yung ganun kasi may chance pa na sagutin ng magiging employer mo yung plane ticket mo. Teka. Bakit ba yan agad ang pinag-uusapan nyo? Nakapasa pa lang ng board exam ni Cheche, iiwan mo na kami agad, Ivy? Hindi naman agad-agad pa. Marami pa nga ayusin kaya matatagalan pa yon. Oo nga, pero hindi ba pwedeng unahin muna natin yung mag-celebrate? Oo nga naman. May punto ang papa nyo. Mag-celebrate kayo dyan. Kahit konting handaan lang. Ay, grabe no. Parang kailan lang nung pinagplanuhan namin ng papa nyo ang tungkol sa pag-a-abroad ko. Ngayon, tignan nyo naman. Graduate na kayong magkakapatid at pareho kayong board passer. Konti na lang ma, matutupad na yung pangarap natin. Konting panahon na lang, makakasunod na rin kami dyan sa inyo. Makukumpleto na ulit tayo. At hinding-hindi na tayo ulit magkakahiwalay. O siya, sige na.
Ibababa ko na to at baka magkaiyakan pa tayo rito nang wala sa oras. Mag-iingat kayo dyan. Kayo din po, Ma. Miss na namin kayo. Miss ko na rin kayo. O sige na, bye-bye na. Bye po! Oh, paano ba yan? Maganda daw tayo, sabi ni Mama. E di masusubok na naman yung cooking skills ko niyan. Oo nga. Nga pala, ikaw ba, Che, binilita mo na ba kay Enzo na nakapasa ka sa board exam? Ay, oo nga pala. Naku, dapat isa sa mga una mong sinasabihan ng achievements mo ay yung mga taong tumulong sa'yo. Hindi ko naman nakalimutan yon, Pa. Talagang inuna ko lang tawagan si Mama. Okay, sige na. Tawagan mo na at papuntay mo dito sa Makalawa. Kasama natin siya sa pagsiselebrate, okay? Okay po. Mauna na po ako, Tito. Salamat po ulit sa pag-imbita sa akin. Enzo, salamat ng marami ha. Lalo na sa mga tulong mo dito kay Cheche. Wala pong anuman. Kuya Enzo, samahan ka na daw ni ate hanggang sa gate. Ha? Wala akong sinabi, ha? Sige na ate, samahan mo na. Para maituloy nyo na yung pag-uusap nyo kanina. Pag-uusap? O ano yun? Ano meron? Pa, hayaan mo na silang mag-usap. Matulog na kayo. Hindi nakakabuti sa edad nyo yung pagpupuyat. Aba? Alam ko pala sa'yo noon na hindi kita gusto. Hindi ko alam na masasaktan pala kita kung bigla na lang ako mawawala. Pero alam mo, Enzo, sobrang na-appreciate kita noon. Ikaw lang yung nakatsaga na samahan ako sa pagre-review ko. At hindi ka lang nagtsaga. Naramdaman ko talaga noon na masaya ka kasi kasama mo ako. At totoo yun, Ivy. Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, lahat ng ipinaramdam ko sa'yo, lahat totoo. Pero napagod ka. Natakot ako. Natakot saan? Natakot akong sumugal. Natakot akong matalo. Natakot ako na baka sa huli, masaktan lang ako. At ang pinakamali, natakot ako na magpaalam sa'yo bago ako mawala. Naiintindihan ko naman. Lahat. Sa tagal ng panahon na tinanong ko ang sarili ko kung ano bang nangyari, bakit bigla kang nawala. Natutunan ko na rin tanggapin na kung ano man yung dahilan mo, ginawa mo lang yun kasi yun ang alam mong tama. Sorry kung nabigyan kita ng sama ng loob kaya ka umayaw. Hindi, Ivy. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Wala ako ibang naramdaman sa'yo kundi saya. Kasi ang akala ko talaga nun, nahihirapan ka lang na patigilin ako sa panliligaw. Akala ko talaga ayaw mo sa akin. Kaya akala ko magiging maluwag para sa'yo na mawala na lang ako. Sorry. Sorry, Ivy. Sorry talaga. Okay na yun. Maganda rin na napag-usapan natin. At least, pareho tayong naliwanagan. Ang gaan sa pakiramdam na finally, yung mga tanong mo, nasagot din pagkatapos ng ilang taon. Salamat, Ivy. You're really such a good person na despite all the pain I caused you, pinilit mong maghanap ng dahilan para intindihin ako. Sayang lang, no? Siguro kung napag-usapan natin to noon, bago ka biglang nawala, na iba siguro ng konti yung kwento natin. Pero anat-anat pa man, one thing is for sure. Hindi natin makakalimutan ang isa't isa. Or at least ako, hindi kita makakalimutan. Ganon din ako, Ivy. Never naman kitang nakalimutan. Never kitang makakalimutan. Ay, wait. Nandiyan na yata yung binook kong car. Salamat ulit sa pag-imbita sa akin, ha.
Walang anuman. Ingat. Eh di okay. Masaya ako ate. Kahit papano, napag-usapan nyo na yung nangyari sa inyo. Medyo late nga lang, pero at least, di ba? Oo nga eh. Ay, ang sarap sa feeling. Para akong nabunutan ng Yun na sigurong pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko, ang magkaroon na kasagutan yung mga tanong na gumulo sa isip ko ng mahabang panahon. Sa totoo lang, nakalimutan ko naman na talaga ang lahat ng sama ng loob ko noon kay Enzo. Pero nung na-bring up ulit siya, nang hindi inaasahan, parang naging sunod-sunod ang pagdating ng mga sagot. Alam niyo yung pakiramdam na nasanay kang tumira sa isang lugar na matagal nang brown out. And then all of a sudden, biglang nagkaroon ng kuryente. Yung isang umiilaw ulit ang mga bumbilya, yung tiyunting nagkakaroon ng liwanag. Parang gano'n ang feeling, sobrang nakaka-relieve, nakakagahan ng pakiramdam. Papayat Beye, iyon ay isang mapait na matamis na sandali kasi nalaman ko na mali naman pala ako ng akala. Hindi naman pala totoo nang walang pakialam si Enzo. Sa katunayan, nasasaktan din siya. And kahit papaano, nakakaramdam rin ako ng guilt after knowing na iparamdam ko pala kay Enzo na hindi ko siya gusto. Taliwas yun sa pangako ko sa kanya na hindi ko ipaparamdam sa kanya na bali wala yung mga effort niya, na lagi ko siyang pinapahalagahan. Pero nangyari na ang nangyari, all we can do is learn from it. Kaya't kapag oras na upang magpaalam, gayon din kapag oras na upang magpaalam, hindi na ulit namin yon ipagkakaed sa isa-isa. O ate, ito na yung request ni mama na kulon. Huwag mong kakalimutan ha. Wala daw ganyan doon eh. Ay, oo nga pala. Ihag mo na lang ako kay mama ate ha. Sayang hindi pa ako makakasunod agad-agad doon. Huwag mo na munang isipin yon. Ang dapat, pag-focusan mo ngayon yung pag-umpisa ng career mo dito. Kumuha ka ng solid na experience. At kapag okay na, saka na kayo sumunod ni Papa sa Amerika. Oo naman, gagawin ko yan. Idol kita eh. Ikaw ang role model ko. Mamimiss kita ate. Mamimiss din kita. Wala na akong kakwentuhan dito. Nandito naman si Papa eh. Naku, puro kalokohan lang naman alam nun eh. Wala namang alam sa girl talk yun. E di mag-video call tayo. Basta pag kailangan mo ng kausap, magsabi ka lang. Gagawa ko ng paraan. Promise yan ate ah. Oo naman, promise. Ano ba naman yan? Ayoko nang umiiyak eh. Okay lang yan, iiyak mo na lahat ngayon para hindi ka naiiyak bukas sa airport. Ayoko ng ganon ha. Sabihin mo yan sa sarili mo. Baka mamaya ikaw ang umuwa bukas. Ah, talaga lang ha? Tignan natin. Bakit parang ang bigat naman yata nitong dala mong maleta? Sigurado ka bang kaya mong bitbitin to pagbaba mo ng eroplano? Oo naman pa. Mas mabigat pa nga dyan yung mga inalalayan kong pasyente sa ward eh. Teka, hihingi na ako eh. Saan may CR dito? Tanong nyo na lang sa guard pa. Eh, buti pa nga. Sige, hintayin niyo ako dito ha. Medyo napaaga yata yung dating natin dito sa airport. Matagal pa tuloy yung hihintayin ko. Oo nga ate. Masyado tayong excited. Nga pala, nasaan na si Kuya Enzo? Di ba susunod daw siya dito? Kaka-text lang niya. Nasa taxi na raw siya. Ay teka, siya na yata yun oh. Asan? Ayun oh, yung naka-navy blue na polo. Ay, oo nga. Ivy! Cheche! Kuya Enzo! Kanina pa kayo? Mga 10 minutes pa lang. Ganun ba? Ah, wait. Pakiabot pala to kay tita pagdating mo doon. Scented candles. Balita ko mahilig siya sa mga ganyan eh. Ay, oo. Thank you ha. Teka, ba't parang wala si Glenn?
Oo nga pero parating na yon. Babe, Oh, ayan na pala siya hindi pa naman ako late, di ba? Hindi pa, babe. May ilang minuto pa bago yung departure ng flight. By the way, babe, andito rin pala si Enzo. Uy, pare, kumusta? Okay naman. Wait lang ha. Pwedeng mag-CR muna ako? Hindi ko masabi ito ng sapat, napakasaya ko sa lahat ng nangyari sa pagitan ko at ni Enzo. Oo, hindi kami nagtapos bilang mga mahilig ngunit hindi bababa sa kami ay magkaibigan. Wala nang tinatagong sama ng loob, wala nang issues na hindi na pag-uusapan. Medyo nakakapanghinayang kasi kung naging matapang lang sana kami para pag-uusapan itinoon. Baka naiba ng konti ang kwento na share namin sa inyo ngayon. Baragayas yun talaga ang role namin sa buhay ng isa't isa. Ang mag-iwan ng aral, hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga listeners ninyo. By the way, nalala niyo po ba si Glenn? Yung makulit naman ligo ko sa umpisaan itong kwento ko. Well, boyfriend ko na siya ngayon at sabay kami nag-uumpisaan ng panibagong career dito sa Amerika. Pinili ko si Glenn dahil never niya akong iniwan. Sa totoo lang, kung ginawa ko si Enzo na walang halaga sa ilang mga punto, mas malala yung kay Glenn dahil hindi ko na siya binigyan ng anumang pansin mula pa noon. Pero never siyang sumuko. Mula na nag-aaral kami hanggang sa makagraduate, never umalis si Glenn sa tabi ko. And now, kami na palagay ang magkasama. Ito ay isang mahabang pagsakay, Papoy at Bea. At ito ay isang pagsakay na nagkakahalaga ng pagbabahagi sa mga tao na mahalaga at sa inyong lahat. Sana nag-usitohan ninyo itong kwento namin. I'm sure your listeners will learn a thing or two. Hanggang dito na lang and shoutout nga pala sa lahat ng Filipino nurses and frontliners dito sa Amerika. I wish for healing para sa ating lahat at sa buong mundo. Lobos, hinalo, ayon,